Aldi ko pinangalanan ng mga diskaya tumatanggap umano ng Lalo sa lagay. mga bidding, may mga Eh opisyal yun mula sa nakakagulat eh. DPWS Nabanggit si Romualdez. Doon ako nagulat ang eh. lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary. Teka. Ito yung naiisip ko dyan habang nagbabanggit siya dito. Of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Legit. Marcy Teodoro Nung of boss, nung napakinggan ko to, sobrang daming binanggit tapos sunod-sunod. Parang gagraduate talaga, boss. Hindi, yun lang naman nasa isip ko lang, pre. Pero tingnan natin yung mga nabanggit. ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Parang ang labo ng 3 to 5% lang daw sa kanila dyan. Tapos, minsan abonado pa daw. Tingin ko rin eh. Tingin ko malabo eh. Tingin ko kumita sila. Hindi man sobrang laki. Majority kasi nung kita na pupunta dun sa under the table. Pero kumita sila dyan, pre. Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Damn. Alda Bisbak. Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Nidra Shapol. Para unbiased and may dynamic. Feel ko may senador na... Sino na ngayon yung mga nagtatanong? Okay din yung ginagawa ni ni Jinggoy, Senator Jinggoy. Tsaka ni Marcoleta. Nandun pa rin ba sila o tinanggal sila? Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Cebu. Ito may isang nabanggit dito namin napanood ako dati sa PGMN. Nabanggit din siya dito. Ibig sabihin, kung nabanggit na siya sa flood control, nabanggit siya sa PGMN yung hindi about sa flood control yun sa pagkakalala ko parang ibang buildings yun. Sobrang lala pala nung tao na yun. Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon. Ito yung Marvin Rillo. Nabanggit siya ng PGMN yung babae doon na na nagsasalita sa yung parang beauty queen. Parang natapik niya yan si Marvin Rillo. Sobrang lala pala talaga. Kasi involved din siya dito sa flood control. City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asistio of Caloocan, Kong Pinalitan ni okay din. Okay din na si Lacson ang pumalit. Feeling ko, yung isa sa pinagsisisihan ko, hindi ko binoto si Lacson. Ang binoto ko si Isko ng presidente. Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%
ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Alam nyo Bulacan ano, First. pre? Alam nyo kung saan nagsisimula talaga yan? Nagsisimula talaga yan, boss, sa loob ng ano eh. Hindi sa mga kontraktor yan, mga boss. Real talk ha. Hindi yan sa kontraktor nagsisimula. Hindi yan magsisimula sa kontraktor na siguro possible, pero sobrang bihira na may ilalapit na kontraktor na bigyan nyo ako ng project, bibigyan kita ng pera. Or bibigyan kita ng komisyon. Kasi kapag nagkamali yung usap ng mga kontraktor and matino yung nakausap nila, tanggal na sila sa mga susunod na mga project. So malaking risk sa kanila yon. Pero kapag manggagaling yung corruption is manggagaling sa loob ng opisina, mas ano siya, mas doable siya. Mas doable siya kasi unang-una kung di naman kayo, kung malinis man yung kontraktor, pwede mo siyang pag-initan if ilalaglag ka niya sa ilalaglag ka niya na naghahanap ka ng under the table. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. Okay ba siya? District Engineer Manny Bulusan Okay ba of siya? DPWH North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo Sipingol of DPWH Bulacan, Sabdeo. Pero ito sa akin dyan, boss dahil nagbanggit sila, nire-risk nila yung buhay nila para sa Pilipinas na to, pre. Medyo bumababaw yung galit ko sa kanila, pre. Kasi dati sila yung mainit sa mata na parang sila lang yung mali. Ngayon nagbabanggit sila ng mga politiko, sobrang dami. Parang sa paningin ko lang hindi ko naman sinasabing paningin ng lahat. Parang umu-okay sila sa paningin ko ngayon, pre. Parang nagiging hero pa yung labas nila sa paningin ko. Na sa ginagawa nila to, possible malinis yung mga nakaupo. So, pwedeng may matanggal, pwedeng may hindi na manalo dahil sa ginagawa nila ng mga to. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC... Pero hindi ako naniniwalang kumpleto tong list. Lighting the blow ginagawa nila eh. Admission of guilt ang exposure. Hindi din ma-expose ng mga pangalan yan kung wala silang evidence. Kulong pa rin sila pero court will consider totoo yan. Totoo yan, pre. Tsaka hindi na sobrang lala ng tingin ng mga tao sa ako nga galit na galit ako sa kanila ng mga nakaraang araw pero ngayon parang gumagaan, pre. Parang naiisip ko tayo pag-asa pa yata yung Pilipinas, pre. Meron pang nagsasalita, meron pang bumabanggit sa malalaking pangalan na pwedeng maging accountable sa mga ginagawa nilang pagnanakaw. Sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Damn! Binanggit na talaga si Saldico, pre. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha. Gagi na, hype ako, pre. Parang natutuwa ako na na may nababanggit sila. Pero awan ko lang kailangan nilang patunayan yan. Hindi yan automatic guilty na kung sinong banggitin nito. Automatic guilty yan. Kailangan nilang patunayan yan. Kailangan meron silang mga ebidensya na magbabackup sa sinasabi nilang mga to. Pero sa ngayon, natutuwa ako sa nangyayari. Hindi dahil may mga taong nadamay, kundi dahil may lakas sila ng loob na pananagutin yung iba, na hindi lang naman sila yung nagnakaw sa Pilipino, na meron pa, eto pa. Para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28.
Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung Bagman. saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Kung meron silang ebidensya, kung nakuha na nila ng ebidensya lahat ng transaction, pre, matalino sila. Hindi sila lulubog ng sila lang. Kasi sobrang laking pera nun eh. Hindi mo pwedeng protektahan lang lahat tapos ikaw yung sasambot ng huli kapag nagkaroon ng hulihan. Feeling ko naman meron silang ebidensya pero di ko alam kung meron para sa lahat. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Grabe yung Marvin Rillo, Quezon City, Marvin Rillo. Ano ba ginagawa ni bossing Marvin Rillo? Parang lagi ko naririnig pangalan niya. Pero hindi ko siya kilala eh. Ito. Ito yung napanood ko. Ito yon. PGMN. Ayun oh. Dear Congressman Marvin Rillo. Kaya parang nung narinig ko yung Marvin Rillo, siya na naman. Parang narinig ko siya dati parang na-involve siya. So ibig sabihin, involved siya sa halos lahat ng project in terms of corruption. Kasi, hindi ko sinasabing hindi naman na napatunayan pa pre, pero marami sa kanyang allegation na involved sa mga bagay-bagay pagdating sa corruption. Kong Nikki Briones of AGA Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon. Feeling ko may record dyan, pero kapag nag-record ka ng hindi alam ng tao, hindi naman siya i-acknowledge, di ba, ng korte. Hindi ko lang alam kung kapag gantong kalalanan na corruption na siya, hindi ko sure kung i-acknowledge na yon. Pero ang alam ko kapag may tawag dun siya, anti-wiretapping law yata, parang ganun. Hindi ka pwedeng mag-record ng tao, boses ng tao, nang wala niyang consent. Ang alam ko may ganun eh. So hindi ko alam kung i-acknowledge yun. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Talaga? Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Talaga? Di sila nag-ghost Handa po project? kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na... Check ko yung kay Vico Soto. Ito ba? Obviously, there are congressmen, DPWH officials, and contractors who are guilty, but the spouses disguised are clearly angling to be state witness para di sila makulong. We know they are capable of lying. Just go back to their campaign period videos post. Today, in the Senate hearing, I noticed many inconsistencies in their statement. Yung pinaka-obvious na lang munang halimbawa nung kasinungalingan. Sabi ni Mr. Mind Curly, 2 to 3% ng contract cost. Swerte na 5%. Hindi na to ano eh. Kahit naman sabihin natin 30% yan, ano pang
Ano naman? Taliwas ito sa statement nila sa isang interview kung saan sinabing bilyonaryo sila, nasa 11 digits na daw ang pera nila, meaning at least 10 billion. Uy, nawala yung camera ko. Dahil papaano ka? Presidente na mismo ang nakakita sa gross project nila. Sinong gagawa ng ganong kalaking krimen para sa 2 to 3% na kita? Oh, may point naman, may point naman. At para sa akin kasi maganda pa rin at least nagbanggit sila eh. Para sa akin goods na nagbanggit sila. Kahit papaano maiimbestigahan yung mga nabanggit nila. Kaya naman nilang ano eh. Pwede na naman nilang mapatunayan na hindi sila involved dyan. Pwede naman yun. Tingin ko possible naman yun. Kung nabanggit sila dito, patunayan na lang nila na hindi sila involved sa mga project. Ganun na lang. And kung merong ebidensya to, tapos i-contest nila, edi patunayan nila. Pero ano naman kung hindi, kahit may consistency na sa sinasabi nila, kahit anong mangyari pre, nagnakaw na sila sa Pilipinas. 1% man yan, 2% man yan, wala namang problema dun eh. Involved pa rin sila ewan ko kung crime na ba tawag dito. Involved pa rin sila sa corruption. So, ewan ko kung personal. Minsan kasi parang personal na tong kay Vico Soto. Hindi niya naman kailangan na eto na nga nagsasalita na nga yung mga tao eh. Di ba? May iimbestigahan na nga yung ibang tao eh. Bakit parang minamali pa rin? Alam ko nagnakaw sila sa mga tao, pre. Pero sana masuportahan din na na nagbabanggit sila ng ibang tao. Eh hindi lang tinitingnan yung inconsistency nilang dalawa. Sayang kasi. Sayang kasi. Ngayon, kapag naniwala kasi sila, ngayon, pwedeng gawin to. Oh, hindi, sinungaling ka daw. Sabi ni Vico Soto, inconsistent yung mga sagot mo. Alam mo yun, babalik pa sa simula eh. Di ba? Magkakaroon pa ng ibang topic eh. Ito na nga yung mga tao. Papansinin mo pa yung kita nila. Sabihin na natin sinungaling sila. Pero yung mga taong nabanggit, imbestigahan muna. Humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming Ano daw? pamilya. Si Bongbong Marcos? Ano daw? Tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Kala Marcos kong para sa proteksyon. Yung isa kasing binanggit ng kung ay Congressman ni Vico, di wag na, patunayan na lang nila, nila Bossing Vico Soto. Wala namang problema dun eh. Kung sinungaling sila, kung wala naman lalabas na ebidensya, di secure sila. Wala silang kailangang intindihin. Ganun lang naman yun, i-contest lang naman nila yun eh. At seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang Mga congressman at opisyal na pamalaan na tumanggap ng lagay. Oh, damn. Malalim na to, pre. Sana tumuloy-tuloy. Sana malinis na yung Pilipinas, pre. Kasi nakakalungkot na rin tumira dito eh. Yung bilihin, sobrang mahal. Yung sahod, di na mga lakihan. Tapos malalaman mo pa, ninanakawan ka. Papasok ka Monday to Saturday. Pag uwi mo, tutulog ka. Sunday, pagising mo, maglalaba ka. Pagkalaba mo, pagod ka na, matutulog ka. Pagising mo ng hapon, gabi na. Pag marirealize mo, may pasok na naman bukas. Tapos sobrang liit ng salary mo, sobrang laki ng tax. Tapos malalaman mo, or pagpasok mo ng Lunes, babahain ka pa, nagbabayad ka naman ng tax. Pero sana maayos, bo. Sana magtuloy-tuloy ito, sana malinis yung politika. Medyo malabo, parang hindi pa ako naniniwalang malilinis yan. Pero sana dumating yung time na maging okay yung Pilipinas. And yun, sana yumaman yung Pilipinas, pre.